Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nakasama natin sa opening number si Karen Aistrup na kung saan ay nagpasaya, nagpaindak at nagpainit ng pananghalian ng mga dabarkads natin, Team Studio and Team Bahay. And speaking of Karen Aistrup mga kadabarkads, keep streaming Ngiti on all digital platforms. Samantalang sa mga hindi pa po nakakaalam ng announcement ng TBJ Production, para po yan kay Eunice Janine and Yunyul Kim by March 6, syempre 2026, ito po ang ganap nila. Samahan natin si Eunice and Yunyul sa kanilang hashtag Baka Sakali Cafe Tour ngayong March 6 po yan. So 6:30 p.m. Street Coffee, 8 p.m. Amberline's Cafe, 9 p.m. AKPL Lunch and Cafe at 10:30 p.m. Clowns Republic ni Alan Kay. Kaya naman see you there mga kadabarkads. Samantala ngayong March 2 naman, Monday, makakasama natin si Lucky M. Robles. Dito po yan sa Clowns Republic ni Alan Kay at kanina nga po inanunsyo yan ni Lucky Robles. Sabi niya dito, Dabarkads, kita-kits mamaya sa Clowns Republic, Comedy Bar Official, kasama ang Monday Group, Ate Gay, Gil Acodal Morales, Romel Chica, Wendell Valdez, Crazy Marie Rondon, Mariel NG Salonga. So mga kasama niya si Romel Chica, mga kadabarkads. So and syempre, ito po nga si Ate Gay. Kaya sa mga gusto pong makita at mapanood ang performance ni Lucky Robles sa Clowns Republic kasama si Romel Chica at Ate Gay at ang iba pang mga stand-up comedians, nako, punta lang po kayo mga kadabarkads sa Clowns Republic. Mamaya na po yan. Samantalang alamin naman natin ang mga kaganapan ng Dabarkads natin ngayong pre-recorded po ng Itbulaga. Unahin natin ang kay Ryan Agoncillo na kung saan ay nag-celebrate po ng birthday sa mami po netong si Judy Ann Santos na si Mami Carol. So nagkaroon po ng birthday celebration si Mami Carol na inatendan po syempre ng Agoncillo family at ng ilang Dabarkads natin, kabilang dyan syempre si Ryan, si Judy Ann Santos at ng kanyang pamilya. Makikita nga dito na talaga namang sobrang saya nila habang dinadance po ng anak po ni Judy Ann Santos, itong si Mami Carol, habang nanonood naman po si Ryan at si Judy Ann Santos dito. Dahil nga dito, mas maraming mga netizen pong mas humanga kay Judy Ann Santos dahil sa kabaitan niya po na taglay na pinapakita sa kanyang ina. Kaya naman patuloy po na pinagpapala si Judy Ann Santos kasama ang kanyang pamilya. Muli, happy birthday, Mami Carol. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang kaganapan ni Jerome Ibardome, mga kadabarkads international. So kahapon, naglabas pa ng statement muli si Jerome, sabi niya dito, Bedo process, do it with Diyos Sadik. It was kind of a last-minute decision for us. I heard her sing and asked if we could perform it together, and she happily agreed. We ended up doing really well and the audience love it. So ito po ay noong February 28, 2026, mga kadabarkads. So nakakatuwa lang dahil talaga namang grabe si Jerome Ibardome, pang international na po siya, at sa mga naghahanap sa kanya at nag-aalala kung siya po ay nakauwi na dahil nga po sa tensyong nagaganap sa US and syempre sa Iran. Safe na safe po si Jerome Ibardome kasama po ang kanyang girlfriend dahil hindi naman po kasali ang mga bansang pinuntahan ni Jerome sa naturang gera. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kakapasok lamang po na balita tungkol sa project ng isang Itbulaga host na pinagkakaguluhan ngayon dito po sa social media. Dahil nga po sa pagkansela ng pag-air nito sa TV5. Ayon nga dito sa write-ups na lumabas, new management, new plans for TV5, ang sabi lang ng isang
napagtanungan namin, bagong management, bagong plano pagkatapos umalis ang President at CEO ng MediaQuest na si Miss Jane Basas. Ilang linggo na rin naming napapag-usapang may problema talaga sa proyektong ito ni na Piolo Pascual, Derek Ramsey, Christian Reyes Ramirez at Riza Zenon dahil sa malaking budget na kinakailangan. Ito po yung The Kingdom ni Bossing Vic Soto, mga Kadaber Gods. Sabi pa nga dito, hindi naman sinabi sa amin kung magkano ang aabutin pero may narinig kaming 200 million daw. Kaya ayon sa sources, hindi na-approve. Okay naman daw ang ibang sisimulang drama series dahil hindi ganon kalaki ang budget na hinihingi. Itong i-Secret and Prague ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill ay kailangang ituloy dahil kasado na ang lahat para simulan ang taping. Hindi na pwedeng umatras dahil bayad na raw ang mga plane tickets, accommodations at iba pang kailangan sa production na kukunan sa Czech Republic. Itong The Kingdom, magkabilang mundo lang daw talaga ang mahirap i-go. Mayroon pa raw sa mga boss na nagsabing bakit kailangang iteleserye ang isang pelikulang hindi naman kumita. Maganda ang konsepto, kakaiba at okay talaga sa pelikula pero sa laki ng budget hindi raw ito kumita sa Metro Manila Film Festival 2024. Usap-usapan ito after ng festival dahil kahit po mga luwang pelikula sa top grosser, ayon sa mga industry insiders, lugi pa rin daw di umano'y hindi nabawi ang gastos. Kaya naman nung nawala na sa management ng TV5 si Miss Basas na iba na ang plano at nabaril na itong teleserye version ng The Kingdom. Paano na ang mga artistang kasali rito? Tsak ng iba riyan ay nakablock na sa schedule nila ng taping ng The Kingdom magkabilang mundo. Ang huling sinabi raw kasi sa kanila ay magsisimula na bandang 3rd week of March. Pero ito na ang latest na nasagap namin tungkol sa proyektong ito. Nasira na raw kasi ang schedule niya sakay hintay sa pagsisimula ng taping. May ilang mga artistang bahagi nito na inalok na rin daw ng ibang network para sa sisimula nilang proyekto pero wala kaming ideya kung tinanggap na ba nila ito. Malalaman natin kapag lumabas na ang pangalan nila sa sisimulang drama series. May nagsabi rin sa PEP na pinangakuan daw si Piolo Pascual ng ibang teleserye. Wala lang idea kung ano ang proyektong ito. Nakakapanghinayang naman at nakakalungkot dahil tila nababaon sa problema ang TV5. Okay na sana yung mga magaganda at top-rated shows ng ABS-CBN ang napapanood pero nawala dahil sa naputol na partnership with ABS-CBN. Lumipat ang mga programang ito sa AllTV kaya tumaas ang viewership ng naturang TV network. Ang latest, nauungusan na ng AllTV ang TV5 sa ratings. Matatanda ang Enero 8, 2026 nag-script reading ang cast ng The Kingdom magkabilang mundo. Kinabukasan Enero 9 usap-usapan na nag-step down si Ms. Jane Basas bilang presidente at CEO ng MediaQuest. So nakaapekto po talaga mga Kadaber Cards yung pag-step down ni Ma'am Jane Basas sa MediaQuest kasi syempre new management na naman to mga Kadaber Cards na kinakailangan po na mag-adjust ang lahat dito. So nakakalungkot lang dahil nabulilyaso po yung sinimulang proyekto ni Bossing Vic Soto. So anong masasabi ninyo dito mga Kadaber Cards? Please comment down below.